Si Kristo ay itinampok, sa Kanya tayo'y dumulog, kasamaan ay natapos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos palayasin ni Jesus ang isang demonyo, nang gilalas ang mga tao. Ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul, na prinsipe ng mga demonyo, ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang naghahati at magkalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kaniyang sarili, paano mananatili ang kaniyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasa sandatahan ay nagbabantay sa kaniyang bahay, malayo sa panganib ang kaniyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kaniyang inaasahan at ipapamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Kapag lumabas na mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap na mapagpapahingahan. Kung walang matagpuan, ay sasabihin nito sa sarili, babalik ako sa bahay ng aking pinanggalingan. Pagbalik, ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos. Kaya lalabas siyang muli at magsasama ng 7 pang espiritong masasama kaysa kanya, at papasok sila at maninirahan doon. Kaya't sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang gabi din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.
Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Bago po tayo tumungo sa ating pagninilay, ay lubha nating pasalamatan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Dahil sa magkasunod na taon, itinanghal na kampiyon ang Nazareno Translation 2022, 2023 at 2024 bilang Best Religious Festival sa prestiyosong Association of the Tourism Officers of the Philippines Pearl Awards na ginanap sa The Farm, Coronadal, South Cotabato. Kaya naman po, sa kauna-unahang pagkakataon ng kasaysayan ng Pearl Awards ay iginawad ang Hall of Fame Award pagkatapos na matagumpay na nadepensahan ng City of Manila of Tourism at Quiapo Church ang masusing deliberasyon at pagsusuring inilatag ng mga dalubhasang hurado at eksperto. Kaya naman, bigyan natin ng pinakamalakas na palakpak at pasasalamat ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Ang lahat ng pagsusumikap at pagpupunyaging ito ay alay din namin sa inyo, mga kadiboto, sa inyong wagas na pananampalataya, patuloy na paglilingkod sa Diyos at sa inyong hindi matawarang pagdedebosyon. Tampok po sa ating ebanghelyo sa araw na ito, ang mga taong namangha nang makita na si Jesus Nazareno gumagawa ng mga kababalaghan at nagpapalayas ng mga demonyo. Subalit pagmasdan ninyo itong mabuti, hindi lahat ng pagkamangha ay humahantong sa pananampalataya. Sa ating ebanghelyo sa araw na ito, sa halip na makita ng mga tao ang kapangyarihan ng Diyos sa kamay ni Jesus Nazareno na nagliligtas, nakita nila kay Jesus ang kapangyarihan ni Beelzebul, ang prinsipe ng demonyo. Para sa kanila daw, ang pagpapagaling at mga himala na ginagawa ni Jesus Nazareno ay gawa at galing sa diablo at hindi galing sa Diyos. Marami sa kanila ang hindi nakakaunawa na si Jesus ay Panginoon at Mesiyas. Kaya nga po ating maitatanong, paano ba nasabi ng mga taong iyon na si Jesus ay nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kasamaan? At ang sagot, simple lang. Ito ay dahil sa kanilang inggit at sa katigasan ng kanilang mga puso. Alam natin na galit at inggit ang nagahari sa mga puso ng mga iskriba. Nakakagawa ng mga himala, kababalaghan si Jesus Nazareno sa kaniyang ministeryo at gawaing misyon. Samantalang pagmasdan ninyo ang mga tao, ang mga eskriba at mga dalubhasa sa batas. Bagamat mataas ang kanilang pinag-aralan at puno ng kaalaman, hindi man lang sila nakapagpagaling kahit isang may sakit. Totoong-totoo nga na sa lahat ng tukso at problema sa mundong ito, madali tayong malito kung ano talaga ang mahalaga. Napakarami ng ingay sa ating mundo ngayon. Maraming naghihingalo, maraming sigaw ng paghihirap, marami ang tunog ng digmaan. Napakaraming sari-saring desisyon ang ating kinakaharap
sa araw-araw ng ating buhay. Maraming bagay ang maaaring magdala sa atin kung saan tayo ay susubukin sa ating pinaniniwalaan at pinaninindigan. Alam po ninyo, ang lahat ng panggugulo sa ating puso at kalooban, ang lahat ng ito nagmula sa puwersa ng kadiliman at kasamaan. Nais po ng demonyo na mawala tayo sa ating attention at focus sa Panginoon. Kaya naman, kapag nawala na ang ating atensyon at focus sa Diyos, diyan tayo magsisimulang mamuna ng ating kapwa. Diyan na tayo magsisimulang mainggit sa ating kapitbahay at kaopisina. Diyan na tayo mag-iisip ng masasama laban sa ibang tao. Diyan na rin magsisimula na maging mapanghusga tayo laban sa ibang tao. Kaya nga mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang isang mabisang panlaban sa puwersa ng kasamaan ay ang ating debosyon. Ang debosyon natin sa banal na Eucharistia. Ang debosyon natin sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ang debosyon natin sa Santo Rosario. Sa pamamagitan nito, mas lalong lumalalim ang ating pananampalataya at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa pamamagitan ng ating mga debosyon, mas pinalalakas at pinatitibay tayo sa ating pananampalataya na sa Diyos lamang magtiwala. Sa pamamagitan ng ating debosyon, mas higit nating nakikilala ang puwersa ng kabutihan si Jesus Nazareno bilang pangunahin at bukod tangi nating Panginoon at tagapagligtas sa lahat ng uri ng kasamaan at kapangyarihan ng demonyo. Minsan nga po, mapapaisip tayo, sa dami po ng ating mga problema at suliranin na pinagdadaanan sa araw-araw ng ating buhay, mapapatanong tayo, makakayanan pa ba natin ang mga ito? At ang sagot, oo. Sa ating ebanghelyo, si Jesus Nazareno gumawa ng mga himala. Si Jesus Nazareno pinalayas pati ang puwersa ng kasamaan at demonyo. Kaya alam po ninyo, nais at ibig din ni Jesus na tayong lahat gumaling sa ating mga sakit at mga karamdaman. Nais ni Jesus Nazareno na malampasan natin ang lahat ng problema at pagsubok na ating kinaharap ngayon. Subalit alam po ninyo, may kailangan tayong gawin. Huwag tayong magduda sa kaniyang kapangyarihan. Tayong lahat na naririto ngayon, matutunawang magtiwala at maniwalang lagi sa kaniyang banal na kapangyarihan. At kapag tayo ay naniwala, pagagalingin niya tayo at tayong lahat ay lalaya sa puwersa ng kasamaan at kadalimang bumabalot sa ating buhay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.